Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 12:16. Lahat nakahanda. Naka-crossleg si Xiaoyan sa kama sa loob ng kanyang silid. Ang kanyang daliri ay hinihimas ang isang pulang dugo na storage ring sa kanyang kamay. Iyon ang singsing na pilit niyang inagaw sa kamay ni Yi Chen. Ang taong ito ay nagtataglay ng mataas na posisyon sa loob ng Profound Sky Sect. Ito ay malamang na ang mga bagay sa loob ng ring ay hindi masyadong pangit. Ito ay interes. Mahinang tumawa si Xiaoyan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at isang bakas ng espiritual na lakas ang kumalat mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos nito, sinalakay nito ang pulang dugo na storage ring. Gayunpaman, ang spiritual strength ay nakipag-ugnayan lamang sa singsing ng ito ay naitaboy ng isang puwersa. Isang espiritual na tatak ang inilagay dito. Napataas ang kilay ni Xiaoyan nang maitaboy ang kanyang spiritual strength. Ang lakas ng Yi Chen na iyon ay napakahusay. Gayunpaman, kung ikukumpara nila ang kanyang lakas sa mga tuntunin ng espiritual na lakas, malamang na kahit 10 Yi Chen ay hindi nalampasan si Xiaoyan. Ang ganitong uri ng espiritual na imprint ay tila walang anumang pagtatanggol na katangian mula sa pananaw ni Xiaoyan. Marahang hinaplos ng daliri ni Xiaoyan ang pulang dugo na storage ring. Isang malawak at malakas na lakas ang lumundag na parang tubig baha. Naririnig ng isang tao ang bahagyang pagkaluskos habang ang espiritual na imprint sa loob ng storage ring ay pilit na inalis ni Xiaoyan. Matapos madaling tanggalin ang espiritual na imprint sa storage ring, ang espiritual na lakas ni Xiaoyan sa wakas ay nakapasok dito nang walang anumang mga hadlang. Saglit niyang hinanap ito at may lumabas na isang pulang dugo na scroll sa kanyang kamay na may isang flash. Blood Evil Skill. Iniwas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata sa scroll. Pagkatapos nito, huminto sila sa tatlong salitang pulang dugo sa itaas. Agad na bumuhos dito ang isang alon ng makapal na duguan. Maingat na binuksan ni Xiaoyan ang scroll. Saglit niyang sinulyapan ang introduksyon sa Chi method na ito sa loob ng scroll, at ang kanyang mga kilay ay hindi sinasadyang nagsalubong. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina niyang sinabi. Talagang madyugo. Ang ganitong uri ng Chi method ay malayo sa kasamaan at napakalupit din. Ang paglunok ng laman at dugo ng iba upang makuha ang Dao Chi ng kabilang partido. Ang ganitong uri ng taktika ay talagang mabisyo. Ang tinatawag na Blood Evil Skill na ito ay maaaring ituring na isang top-level na Chi method kahit nasa loob ng Profound Sky Sect. Ito ay isang bagay na mapapansin kung paano umasa si Yi Chen dito upang maabot ang rurok ng klase ng Dao Zhang noong siya ay nasa 30 taong gulang pa lamang. Bagamat may iba pang mga dahilan tulad ng kanyang natatanging talento, karamihan sa mga ito ay dahil sa hindi pangkaraniwang proseso ng Blood Evil Skill na ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng taktika na umaasa sa pagsipsip ng lakas ng iba upang maging mas malakas ay hindi itinuturing na isang mahusay. Kung ang isang tao ay sumisipsip ng labis na Dao Chi, ang sarili niyang Dao Chi ay mahihirapang maging dalisay. Matapos maabot ang isang tiyak na antas, ang isang tao ay mahihirapang sumulong kahit 1 pulgada pasulong. Maliban kung ang isang tao ay nakakalat ng kanyang kapangyarihan at muling nagsasanay, ang isang tao ay magdurusa kahit pabalik sa Dao Chi. Pagkatapos ng maikling pagbabasa nitong tinatawag na Blood Evil Skill, nagawa rin ni Xiaoyan na mahanap ang ilan sa mga kakulangan ng Chi method na ito. Ang bagay na ito ay magbibigay daan sa isa na mabilis na lumakas, ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay talagang napakahusay. Bukod dito, ang proseso ay lubhang malupit at madyugo. Maliban kung ito ay isang taong likas na malamig at walang malasakit, hindi magagawa ng isang tao ang ganitong uri ng Chi method. Profound Sky Sect. Napakasamang sekta. Umiling si Xiaoyan at random na inimbak ang Blood Evil Skill na ito sa kanyang storage ring. Gaano man ito sabihin ng isa, halos hindi ito maituturing na D-class high-level na Chi method. Kung ilalabas niya ito para i-auction sa hinaharap, tiyak na mapapalitan niya ito ng ilang napakahalagang bagay. Matapos kunin ni Xiaoyan ang Blood Evil Skill, naghanap siya ng ilang sandali, ngunit wala siyang nakitang ibang bagay na makakapag-interes sa kanya. Nang magplano na siyang sumuko, ang kanyang malawak na espiritual na lakas ay biglang huminto sa isang bahagi ng storage ring.
May isang hindi mahalata, kulay abong scroll. Malabo na naramdaman ni Xiaoyan ang isang mahinang hangarin sa pagpatay na lumabas sa scroll. Ito ay. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng pamatay na aura ay isang bagay na pamilyar sa kanya. Matapos maalala ang pamilyar na ito, sa wakas ay natuklasan niya na ito ay tila makapangyarihang Dao skill na ginamit ni Yi Chen sa pagtatapos ng kanilang laban. Naglalaman ito ng mamamatay tao na aura na tila umaagaw sa isipan ng iba. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Isang kulay abong scroll ang lumitaw sa loob nito. Pinitik niya ang daliri niya at hinayla ito pabukas. Isang pares ng mga ordinaryong salita, na puno ng layunin ng pagpatay, ang lumitaw sa kanyang paningin. Ang Heaven Offering Demon Hand. Marahan na binulong ni Xiaoyan ang mga salitang iyon. Sabay na kumislap sa kanyang mga mata. Ang bagay na ito ay talagang huling pag-atake na ipinakita ni Yi Chen kanina. Noong nag-away sila kanina, personal na naranasan ni Xiaoyan ang lakas nitong tinatawag na Heaven Offering Demon Hand. Talagang napakalakas ng matalas na hangarin ng pagpatay na iyon. Sa kabutihang palad, malinaw na hindi pa nagagawa ni Yi Chen ito hanggang sa pinakamataas. Ang kanyang pamatay na aura ay lubos na natunaw, marahil dahil ang bloody chi sa kanyang katawan ay sobrang siksik. Ang Heaven Offering Demon Hand na ito ay nangangailangan ng walang pag-aalinlangang pagnanais na pumatay. Ang gayong pagpatay na hangarin ay isinilang mula sa pag-iisip ng isang tao. Ito ay hindi isang bagay na maaaring dagdagan ng pag-asa sa blood chi. Ang bagay na ito ay maaaring ituring na isa sa pinakahuling kakayahan ng Profound Sky Sect. Ang lakas nito ay tiyak na higit pa sa ipinakita ni Yi Chen. Masyadong mayabang ang taong iyon. Naging dahilan ito upang hindi niya maintindihan ang tunay na kahulugan ng Heaven Offering Demon Hand. Maingat na pinag-aralan ni Xiaoyan ang scroll na ito bago huminga ng malalim at nagsalita ng may kaunting interes. Batay sa hula ni Xiaoyan, kung ang Heaven Offering Demon Hand na ito ay ganap na ilalabas, ang lakas nito ay malamang na malalampasan lamang kung matutunan ng isang tao ang ikalimang selyo ng God Seal skill. Ang bagay na ito ay talagang natatangi para ito ay maging isang ultimate skill sa loob ng Profound Sky Sect. Marahang hinaplos ng kamay ni Xiaoyan ang scroll. Lalong lumapad ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi inaasahan na maghahatid si Yi Chen ng ganitong kayamanan sa pagkakataong ito. Kung natutunan ni Xiaoyan itong Heaven Offering Demon Hand, tiyak na tataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Magkakaroon din siya ng karagdagang diskarte sa pakikipaglaban kapag nakikipaglaban sa iba sa hinaharap. Bukod dito, sisimulan na nila ang kanilang operasyon upang iligtas si Yao Lao sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan ng paghatid sa kanya ng Heaven Offering Demon Hand na ito, dapat sabihin na si Yi Chen ay parang isang napapanahong buhos ng ulan. Dahil sa pangangailangang maghintay sa pagdating ni Feng Zunje, nagkaroon pa ng oras ang grupo ni Xiaoyan para maghanda. Bagaman, ang ganitong mapanganib na operasyon ay lilito na nagmamadali kahit gaano pa katagal maghanda. Kaya naman, muling pinili ni Xiaoyan na mag-retreat matapos makuha ang impormasyon mula sa tatlong dakilang pinuno. Sa panahon ng retreat na ito, hindi lang kailangan ni Xiaoyan na tulungan si Tianwu Zunzi na pinuhin ang fungus green pill bago dumating si Feng Zunzi, ngunit kailangan din niyang maghanap ng ilang oras upang maging pamilyar at magsanay ng Heaven Offering Demon Hand. Ang isang karagdagang kasanayan ay mangangahulugan ng karagdagang net ng kaligtasan. Katulad nito, ito ay nangangahulugan din na ang kanyang kumpiyansa na magtagumpay ay tataas. Hindi alintana kung ito ay hindi mahalaga o hindi, ito ay mas mahusay na maghanda ng higit pa upang iligtas si Yao Lao. Ang Little Fairy Doctor at ang iba pa ay walang magawa sa harap ng medyo nakakabaliw na pag-atres ni Xiaoyan. Matapos sundan si Xiaoyan sa loob ng maraming taon, alam niya kung gaano kalaki ang pagsisikap ni Xiaoyan para iligtas ang kanyang guro. Ngayong maayos na ang lahat, natural na hindi siya maglalakas loob na magpahinga kahit kaunti. Dahil naimpluwensyahan ni Xiaoyan, hindi umalis ang Little Fairy Doctor at Tianwu Zunzi sa panahong ito. Naunawaan nila ang kahalagahan ng operasyong ito kay Xiaoyan. Sa makatuwid, sinubukan nilang dagdagan ng kaunti ang kanilang lakas upang mapalakas ang kanilang posibilidad na magtagumpay.
Ang nakakabaliw na pagsasanay ng mga taong ito ay naging sanhi ng pakiramdam ni Zuan Kongzi at ng iba pa na medyo walang magawa. Gayunpaman, maaari silang makiramay sa kanila. Kaya naman, naglabas sila ng utos na huwag istorbohin ang grupo ni Xiaoyan. Bukod dito, nagpadala pa sila ng ilang babaeng katulong doon. Kung may kulang si Xiaoyan sa panahon ng kanyang peel refinement, ang peel tower ay mabilis na ihahatid ito sa kanya. Tahimik na lumipas ang kalahating taon habang si Xiaoyan ay nagsagawa ng retreat kung saan nakalimutan niyang kumain o matulog. Sa loob ng kalahating buwang ito, ang peel tower ay nahaharap sa isang kaguluhan. Ang kaguluhan na ito ay dahil sa isang thundercloud na biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng peel tower. Bukod dito, mayroong dalawang malabong kulay sa thundercloud. Ang thundercloud ay nakakagulat na isang dalawang kulay na peel lightning. Sa hitsura nito, kitang-kita na ang ilang alchemist guro sa loob ng peel tower ay nagpino ng isang tier 8 medicinal peel. Nang makaramdam sila ng pagkagulat sa peel lightning na namamalagi sa kalangitan, isang gintong liwanag ang biglang bumuglas mula sa peel tower. Pagkatapos nito, lumutang ang liwanag sa kalangitan at tumanggap ng marahas na hampas mula sa dalawang kulay na peel lightning sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga taong hindi makapagsalita. Sumunod, dama po ang liwanag ng hindi nasaktan at nawala sa isang iglap. Ang mga tao mula sa peel tower ay pamilyar sa eksenang ito. Nang lumitaw ang kulay gintong figure, naunawaan nilang lahat na nililinis ang isang tier 8 medicinal peel, ang kampyon ng peel gathering na ito, si Xiaoyan. Pinuno ng paghanga ang maraming alchemist nang malaman nila kung sino ang nagpino ng tabletang ito. Masyadong malayo ang tier 8 medicinal peel para maabot nila. Gayunpaman, tila ang mga tabletang iyon ay madaling makuha sa mga kamay ni Xiaoyan, na mukhang mas bata pa sa kanila. Ang ganitong uri ng paghahambing ay nagdulot sa kanila ng kahihiyan. Hindi dapat ikumpara ng isa ang dalawang magkaibang tao. 2 araw matapos ang peel lightning, tuluyang umalis si Xiaoyan sa kanyang kalahating buwang pag-urong. Gayunpaman, ang kanyang gusot na anyo ay tila miserable. Bagamat mukhang miserable si Xiaoyan, hindi ito naging hadlang sa pananabik sa kanyang mukha. Matapos mabaigo ng 3 beses, sa wakas ay matagumpay niyang napino ang fungus green peel. Si Tian Wu Zunzi, na nagbabantay sa silid ni Xiaoyan sa labas, ay nagpakita ng natigil ang ekspresyon nang makita niya ang kaawa-awang hitsura ni Xiaoyan. Gayunpaman, nang ihagis sa kanya ni Xiaoyan ang isang malalim na berde, bilog na tabletang panggamot na may malakas na espiritual na aura, agad siyang natuwa. Nang walang sinasabing hindi kailangan, kinuha niya ang tabletang panggamot at pumasok sa isa pang silid. Habang pinapanood kung gaano siya kabilis umalis, hindi sinasadyang tumawa si Xiaoyan. Sa panahon ng pag-urong na ito, hindi lamang niya nagawang matagumpay na pinuhin ang fungus green peel, nakakuha din siya ng pangunahing pag-unawa sa Heaven Offering Demon Hand. Sa kabuuan, marami siyang nakuha. Sa wakas ay nagpahinga si Xiaoyan pagkatapos umalis sa kanyang retreat at naihanda ang lahat ng kailangan niya. Mahinahon siyang gumaling sa loob ng 2 araw bago bumalik sa sukdulan ang kanyang kalagayan. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay hintayin si Feng Zunje na dumating. Pagkatapos nito, aalis sila at ililigtas si Yao Lao. Hindi nagtagal ang paghihintay ni Xiaoyan. Sa ika-5 araw pagkatapos niyang umalis sa kanyang retreat, si Xiaoyan ay nagsasanay ng Heaven Offering Demon Hand, ngunit bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Naramdaman niya ang isang pamilyar at malakas na aura na lumilitaw sa kanyang lugar ng pangunawa sa sandaling ito. Dumating na si Feng Zunzi. Battle Through the Heavens. Kabanata 12:17. Rescue Mission. Ang pinakamataas na antas ng Peel Tower ay binubuo ng isang napakaluwang at engranding bulwagan. Karaniwan, ang mga dakilang pinuno ng Peel Tower ay tatanggap lamang ng mga bisita dito kapag sila ay mga VIP. Sa sandaling ito, mayroong ilang mga figure na random na nakaupo sa loob ng malaking bulwagan na ito, na nabakant ng mahabang panahon. Isang babaeng katulong ang magalang na nagbuhos ng tsaa. Hihihi. Feng Zunzi, maraming taon na ang lumipas mula nang huli tayong magkita. Mayroon ka pa ring librero at madaling paraan.
Si Zuan Kongzi sa upuan ng pinuno ay tumingin sa isang matanda na nakasuot ng berde at may ngiti sa kanyang mukha at tumawa. Ang nakaberdeng damit, matandang lalaki ay natural na si Feng Zunzi, na walang tigil na naglakbay mula sa Falling Star Pavilion matapos matanggap ang mensahe ni Xiaoyan. Umiling lang siya at tumawa pagkatapos marinig ang mga salita ni Zuan Kongzi. Paano ako magiging komportable tulad mo, isang mahusay na ulo? Ang Falling Star Pavilion ko ay isang maliit na karakter lamang kung ikukumpara sa Peel Tower. May isang medyo makaluma na lalaki ang nakaupo sa tabi ni Feng Zunzi. Matigas ang katawan niya. Ito ay kasing tuwid ng isang sibat, na nagbibigay sa isa ng isang uri ng matalim na pakiramdam. Parang hindi tao ang nakaupo, kundi isang espada na may matalas na aura. Hihihi. Matagal nang hindi umaalis sa Peel Region ang matandang ito. Pwede ko bang malaman kung sino itong kaibigan? Dumausdas ang mga mata ni Zuan Kongzi sa makalumang lalaki habang nakangiti itong nagtanong. Matagal ko nang nakalimutan ang aking lumang pangalan. Kasunod nito, gumawa ako ng pangalan para sa aking sarili, Tai Jian. Ang makalumang lalaking ito ay magalang kay Zuan Kongzi. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay, at ang mukha niya ay medyo pangit ng ngiti. Tai Jian. Si Tian Jian Zunzi kaya ang naghugas ng Jade Sword Gate sa dugo 5 taon na ang nakakaraan. Agad na sumili ang pagkagulat sa mukha ni Zuan Kongzi habang nagtatanong. Bahagyang gumalaw ang mukha ng matandang si Tai Jian bago tumango. Maliwanag, hindi niya gustong magtagal sa paksang ito. Ganito lang ang ugali ng matandang ito. Masyadong malalim ang awayan sa pagitan niya at ng Jade Sword Sect. Mahirap ipaliwanag ang lahat sa maikling panahon. Tumawa si Feng Zunzi at biglang inilibot ang kanyang mga mata sa malaking bulwagan. Tinanong niya, nasaan si Xiaoyan? Pinatawag ako ng batang iyon dito. Huwag mong sabihin sa akin na hindi man lang siya magpapakita. Hihihi. Ano ang sinasabi ng Old Feng? Paanong lokohin ng miyembro ng nakababatang henerasyon ang isang elder na tulad mo? Isang mahinang tawa ang ipinadala mula sa labas ng malaking bulwagan nang marinig ang boses ni Feng Zunje. Agad na binuksan ng 2 figure ang pinto at dahan-daang pumasok. Nakatuon ang mga mata ni Xiaoyan kay Feng Zunzi sa loob ng sandaling pumasok siya sa malaking bulwagan. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Si Feng Zunzi ay talagang kailangan para sa operasyong ito. Kaya naman, panatag ang loob ni Xiaoyan matapos personal na makita si Feng Zunzi sa bulwagan. 9-star daw Zhang. Iniwas ni Feng Zunzi ang kanyang mga mata kay Xiaoyan. Bahagyang nanginig ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay habang gulat na bulalas. Malinaw niyang naalala na katatapos lang pumasok ni Xiaoyan sa klase ng Dao Zhang nang maghiwalay sila ng landas. Paano kayang tumaas ang lakas ni Xiaoyan sa 9-star sa loob ng mahigit 1 taon? Bahagyang kumunat ang mukha ng mukhang mabagsik na Tai Jian Zunje sa gilid ni Feng Zunzi. May ilang gulat na sumili sa kanyang kalmadong mga mata. Sinabi sa kanya ni Feng Zunzi ng detalyado ang tungkol sa mga bagay na may kaugnayan kay Xiaoyan. Mula sa paraan ng pagsasalita ni Feng Zunzi, kitang-kita na labis siyang nasiyahan sa disipulo ni Yao Chen. Noong una, si Tai Jian Zunzi ay hindi masyadong sigurado tungkol sa disipulo ni Yao Chen. Gayunpaman, ngayong personal na niyang tiningnan si Xiaoyan, sa wakas ay naramdaman niya ang nakatagong kakaiba sa ilalim ng batang mukha na ito. Hihihi. Maswerte lang ako. Tumawa si Xiaoyan habang naglalakad papunta sa malaking bulwagan. Sumunod sa likod niya ang Little Fairy Doctor, Tian Wo Zunzi, at ang mukhang tamad na si Ziyan. Labis na hindi nasisiyahan ang babaeng ito na dinala siya ni Xiaoyan upang makilala ang mga matatandang ito. Hindi ba mas mabuting hayaan siyang makatulog ng kaunti? Ngumiti si Feng Zunzi. Lumipat ang kanyang mga mata bago tumingin sa Little Fairy Doctor at Tian Wo Zunzi nang hindi gumagalaw. Si Tian Jian Zunzi sa gilid ay nagpakita rin ng matinding ekspresyon sa kanyang makalumang mukha. Matamang nakatitig ang mga mata niya sa dalawa. Bilang isang elite na Daozun, naramdaman niya na ang matandang tao at babaeng ito ay tila nagtataglay ng lakas na medyo mas malakas kaysa sa kanya. Sino ang dalawang ito? Kinusat ni Feng Zunzi ang kanyang mga mata. Sa paraang nakita niya,
Ang dalawang taong ito ay tila may malalim na relasyon kay Xiaoyan. Higit pa rito, ang bagay na nagdulot sa kanya ng higit na atensyon ay ang lakas ng Little Fairy Doctor at Tianwu Zunzi. Mula sa kanyang sentido, ang dalawang taong ito ay parehong umabot sa antas ng isang 3-star Dao Zun. Lahat sila ay kaibigan ko at magiging mga katulong din sa operasyong ito. Ito ang Little Fairy Doctor at ito si Tianwu Zunzi. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Kahit na sa pagiging mahinahon ni Feng Zunzi, ang kanyang puso ay hindi sinasadyang nanginginig ng kaunti nang marinig ang pagpapakilala ni Xiaoyan. Hindi niya nakita si Xiaoyan sa loob ng bahagyang higit sa 1 taon, ngunit ang kanyang lakas ay hindi lamang tumaas hanggang sa 9-star ngunit dalawang makapangyarihang kaibigan na may lakas ng 3-star Dao Zun ay lumitaw sa kanyang tabi. Ang mabilis na paglaki na ito ay talagang hindi nakapagsalita. Siya ay talagang karapat-dapat na maging isang disipulo na nakakuha ng mata ng matandang iyon. Talagang hindi siya mahuhusgahan gamit ang sentido komon. Mapait na tumawa si Feng Zunzi sa kanyang puso. Mahigit 1 taon na ang nakalilipas, si Xiaoyan ay isa lamang kabataang kakapasok lang sa Central Plains. Gayunpaman, ngayon ay nagawa na niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa loob ng Central Plains. Kumalat na sa buong rehiyon ng Central Plains ang balita tungkol sa kompetisyon na iyon na nanginginig sa lupa sa panahon ng Peel Gathering. Batay sa hula ni Feng Zunzi, malamang na ang mga ekspresyon ng Wind Lightning Pavilion ay magiging kawili-wili pagkatapos marinig ang balita. Ang isang Tier 8 Alchemist Guro ay hindi isang taong maaaring masaktan. Ito si Taijian Zunzi. Isa rin siyang katulong na nahanap ko. Ang ilang mga kaibigan noon ay umatras matapos marinig na binabalak naming kalabanan ang Hall of Souls. Hindi rin ako makagamit ng anumang puwersa. Ang mga taong ito ay may kanya-kanyang paksayon sa likod nila. Natatakot sila na baka magalit sila sa Hall of Souls at na sila ay gumanti sa pamamagitan ng kanilang pag-aaway. Napabuntong hininga si Feng Zunje. Pagkatapos nito, itinuro niya si Taijian Zunzi sa kanyang tabi at sinabing, ang Taijian Zunzi na ito ay nag-iisa at walang anumang kamag-anak. Noon, malaki rin ang utang na loob niya kay Yao Chen. Kung hindi niya maihiganti ang kanyang away sa dugo. Nagkusa siyang sundan ako nang marinig niyang ililigtas ko si Yao Chen. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan nang marinig niya ito. Mukhang naging aktibo si Feng Zunzi sa panahong ito. Gayunpaman, ang Hall of Souls ay masyadong malakas. Kahit na ang mga eksperto sa klase ng Dao Zun ay hindi manggahas na saktan sila. Gayunpaman, ang puso ni Xiaoyan ay nakadama ng paghanga para sa Taijian Zunzi na ito dahil nagawa niyang humakbang pasulong at magpahiram bilang kamay. Ang paggawa ng isang perpektong sitwasyon na mas perpekto ay maaaring nakakalungkot, ngunit ang paghahatid ng tulong kapag ito ay kinakailangan ay talagang itinuturing na isang kayamanan. Si Xiaoyan ang kakatawan sa guro habang nagpapasalamat kay Taijian Zunzi para sa kanyang katwiran. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nakaharap kay Taijian Zunje, pinagdikit ang kanyang mga kamay, at nagpasalamat sa kanya. Ang dahilan kung bakit ako nakaganti ay dahil sa tulong ni Yao Chen. Ngayong nakaganti na ako, wala na akong dapat ipag-alala. Hanggat ang matandang iyon ay makakatakas at payagan akong ibalik ang malaking pabor na ito, ang pagpasok sa Hall of Souls ay wala. Nais ko ring makilala ang mga taong iyon na hindi multo o tao. Medyo paus ang boses ni Taijian Zunzi habang nagsasalita siya. Natahimik si Xiaoyan nang marinig niya ang tono ng taong ito, na para bang isinantabi na niya ang lahat. Ang uri ng mga tao na maaaring random na itapon ang kanilang sarili sa isang tabi ay ang pinaka-nakakatakot. Sa kabutihang palad, ang taong ito ay nakatayo sa kanilang gilid sa panahon ng operasyong ito. Ipinaalam na sa amin ni Zuan Kong Zi ang tungkol sa mga balitang may kinalaman kay Yao Chen. Nakahanap ako ng mga katulong sa panahong ito at hindi ko napansin na inilipat na ng Hall of Souls ang bilangguan ni Yao Chen. Kung hindi, baka naalertuhan namin sila kung sisingilan namin ang Ming City. Hinimas ni Feng Zunzi ang kanyang balbas at mahinang nagkomento. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ililipat nila siya sa Death Soul Mountain Range. Ang lupain doon ay komplikado dahil ang malamig na fog ay napakakapal.
Kung sila ay nagkamali at hahayaan ang isang tao na tumakas sa malalalim na kabundukan na nababalot ng malamig na hamog, malamang na kahit ang Hall of Souls ay mahihirapang hanapin siya. Mukhang nag-aalala sila na may masagip si Yao Chen. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Sinabi niya, wala tayong sapat na oras. Bukod dito, hindi natin alam kung ang Hall of Souls ay makakatanggap ng ilang balita at tahimik na ilipat ang guro palayo. Kung mangyayari iyon, ang lahat ng ating pagsisikap ay masasayang. Kailangan talaga nating mabilis na malutas ang isang bagay. Kung hindi, maaaring magbago ang mga bagay kapag lumipas pa ang oras. Tumanggo si Feng Zunzi bilang pagsang-ayon. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Xiaoyan at nagtanong. Kailan mo balak umalis? Aalis tayo bukas. Sagot ni Xiaoyan sa malalim na boses. Sa kasalukuyan, lahat ng mga katulong ay natipon na. Idinagdag sina Feng Zunzi at Tai Jian Zunzi, ang kanilang grupo ay mayroon ng 5 daozun. Idinagdag ang explosive fighting strength ni Xiaoyan, makakalaban nila ang 6 na daozun. Medyo malakas na ang lineup na ito sa loob ng Central Plains. Hanggat walang mangyayaring hindi inaasahang pagbabago, nakadama si Xiaoyan ng 70% kumpiyansa na magagawa niyang iligtas si Yao Lao mula sa mga kamay ng Hall of Souls. Bahagyang nagulat si Feng Zunzi nang marinig niya ang oras ng pag-alis ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang tumanggo. Alam din niya na ang ganitong bagay ay hindi dapat ipagpaliban ng matagal. Kahit na ang pag-alis bukas ay maaaring mukhang medyo nagmamadali, ang bilis ay mahalaga sa isang labanan. Maaari nilang mahuli ang Hall of Souls ng walang bantay, agawin ang tao, at mabilis na umalis. Sa oras na magmadali ang mga eksperto mula sa Hall of Souls, matitigan lang nila ang sitwasyon. Kung ganoon, gagawin namin ang sinabi mo at aalis tayo bukas. Nagulat din si Zuan Kongzi habang nakatingin kina Xiaoyan at Feng Zunzi, na mabilis na nagpa siya kung kailan sila kikilos. Walang magawa siyang tumanggo habang tumayo at sinabing, dahil nakapagpasya na kayong lahat, hilingin ng matandang ito na matagumpay sana ang operasyon para sa inyong lahat. Matatanggap natin ang magagandang salita ng Old Zuan. Tumawa si Xiaoyan. Isang matinding kislap ang biglang sumilay sa kanyang maitim na mga mata. Siya ay nagtrabaho ng husto para sa maraming taon para sa araw na ito. Ngayon, sa wakas ay oras na para kumilos siya. Guro, hintayin mo ang alagad. Sa pagkakataong ito, tiyak na ililigtas kita mula sa mga kamay ng Hall of Souls. Nang ang unang sinag ng sikat ng araw ay tumama sa kadiliman at dumapo sa lupa kinabukasan, tahimik na sumugod ang isang pares ng mga figure palabas ng Peel Tower nang hindi nakakaakit ng atensyon ng sinuman. Naglaho sila sa kalangitan sa loob ng ilang kidlat. Umihip ang hangin sa tuktok ng bundok sa labas ng Holy Peel City. Isang pares ng mga figure ang lumitaw mula sa walang laman na kalawakan bago dumaong sa tuktok ng bundok. Tara na. Binilang sila ni Xiaoyan. Ang kanyang ekspresyon ay agad na natatakpan ng mahigpit na kaseryosohan. Sa mahinang sigaw, ang kanyang katawan ang unang naging malabong itim na linya na bumaril sa malayong kalangitan sa paraang parang kidlat. Pagkatapos nito, malapit na sumunod si Feng Zunzi, ang Little Fairy Doctor, at ang iba pa. Sa wakas ay nagsimula na ang rescue mission sa sandaling ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 12:18. Stone Swallowing Demon Ant. Ang Death Soul Mountain Range ay matatagpuan sa hilagang kanlurang rehiyon ng Central Plains. Ang lugar na ito ay maaari ding ituring na isa sa mas mapanganib na lugar sa loob ng Central Plains. Nabalitaan na maraming malalaking labanan ang sumiklab sa lugar na ito matagal na ang nakalipas. Ang isang hindi kilalang bilang ng mga kalansay ay inilibing sa ilalim ng lupa ng bulubundukin. Higit pa rito, dahil sa lugar na ito na mayroong sobrang siksik na natural na malamig na chi, nagresulta ito sa bulubunduking ito na natatakpan ng malamig na fog sa buong taon. Ang espiritual na lakas ng isang tao ay maaapektuhan pa sa loob ng ganitong uri ng malamig na fog. Ang isang walang ingat na tao ay maaaring matrap hanggang mamatay sa loob ng bulubunduking ito. Ang Death Soul Mountain Range ay hindi masyadong malayo sa Peel Region. Sa bilis ng grupo ni Xiaoyan, naabot nila ito sa loob ng 5 araw. Matapos simulan ang kanilang paglalakbay,
ang grupo ni Xiaoyan ay hindi nakahinto sa daan. Sila ay karaniwang nagpatuloy sa paglalakbay sa gabi at araw. Sa ilalim ng kabaliwan na ito, naramdaman na ng grupo ang temperatura sa paligid na nagsisimula ng mabilis na bumaba sa hapon ng ika-4 na araw. Darating na ba tayo? Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Nakatingin ang mga mata niya sa malayo. Naroon ang balangkas ng isang bulubundukin doon. Gayunpaman, ang labas ng hanay ng bundok ay natatakpan ng isang layer ng nagyayelong malamig na fog. Medyo lumuwag ang tensyon na mukha ni Xiaoyan habang nakatingin siya sa bulubundukin, na mukhang medyo masama sa ilalim ng takip ng malamig na fog. Sa wakas ay narating na nila ang Death Soul Mountain Range. Dahil malapit lang ang target nila, iwinagayway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at dahan-dahang lumapag patungo sa tuktok ng bundok sa loob ng isang bulubundukin. Nakarating na tayo sa Death Soul Mountain Range. Gayunpaman, dapat gumaling muna ang lahat. Hindi naging madali ang paglalakbay sa panahong ito. Dama pa si Xiaoyan sa tuktok ng bundok. Tiningnan niya ang Little Fairy Doctor at ang iba pa, na malapit nang sumunod sa likod, at nakangiting sinabi. Agad na umupo si Ziyan sa damuhan sa ibaba nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Puno ng pait ang kanyang magandang mukha. Ang paglalakbay nitong mga ilang araw ay talagang malapit nang kitilin ang kanyang munting buhay. Ito ba ang Death Soul Mountain Range? Itinaas ng Little Fairy Doctor ang kanyang mga mata at tumingin sa bulubundukin sa malayo na natatakpan ng malamig na fog. Mahina niyang tinanong. Maaari ba tayong direktang lumipad dito? Hindi. Ayos pa rin ang malamig na hamog sa labas. Gayunpaman, habang papalapit dito, mas siksik ito. Kung mawawala ang direksyon natin sa oras na iyon, mawawala na tayo sa loob. At saka, ang malamig na hamog na iyon ay nagtataglay ng napakaraming mahiwagang magical beasts. Napakadali para sa atin na tambangan. Tumingin si Feng Zunzi sa malayo. Bukod dito, ang Death Soul Mountain Range na ito ay may branch hall ng Hall of Souls. Walang sino man ang makakagarantiya na wala silang ilang defensive na pag-iingat dito. Napakadaling matuklasan kung sisingilan tayo mula sa langit. Sa mga tuntunin ng pagiging pamilyar sa Central Plains, malamang na walang ibang naruroon ang may kukumpara kay Feng Zunzi. Bukod dito, siya rin ay lubos na nakaranas at mas mahusay kaysa kay Xiaoyan at sa iba pa sa aspetong ito. Kaya naman, walang nag-alinlangan sa kanyang mga salita. Sa halip ay tumanggaw silang lahat. Ang kasalukuyang season na ito ay maaaring ituring na ang panahon kung kailan ang malamig na fog ng Death Soul Mountain Range ay nasa pinakamakapal na lugar. Gayunpaman, wala tayong oras upang maghintay hanggang ang malamig na fog ay maging mas manipis. Sa makatuwid, maaari lamang tayong makapasok sa fog na ito. Bahagyang pinaikit ni Feng Zunzi ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay dumaan sa Death Soul Mountain Range habang sinabi niya. May ilang mas maliliit na sekta at paksayon sa paligid ng Death Soul Mountain Range. Sa pagkakaalam ko, karamihan sa mga paksayon na ito ay kontrolado ng Hall of Souls. Sa makatuwid, hindi natin dapat hayaang matuklasan ng sino man ang ating landas kapag pumasok tayo. Kung may makakita sa atin sa kasamaang palad, iwan mo na sa akin. Si Tai Jian Zunzi sa gilid ay nagsalita sa paos na boses. Tahimik na tumanggaw si Feng Zunje. Napakahalaga talaga nitong operasyon nila. Ang sinumang nauwi sa pagkatok sa kanila ay maaari lamang sisihin ang kanyang sarili sa pagiging malas. Ang lahat ay gumaling ng halos kalahating oras sa tuktok ng bundok. Pagkatapos nito, tumayo sila sa Yushan. Nagkatinginan sila at nakita nila ang kaseryosohan sa mga mata ng kabilang partido. Ang lakas ng Hall of Souls ay isang bagay na malinaw na alam ng lahat ng naruroon. Hindi ganoon kadaling bagay na iligtas ang isang tao mula sa kanilang mga kamay. Kung mabaygo ang operasyong ito, malamang nawala na tayong ganitong pagkakataon sa hinaharap. Kaya't, anuman ang mangyari, kailangan nating iligtas si Yao Chen sa pagkakataong ito. Si Feng Zunzi ay may seryosong mukha habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Marahan namang tumanggo ang lahat nang marinig ito. Dapat manatiling malapit ang lahat pagkatapos makapasok sa bulubundukin. Mag-ingat. Tara na. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, pinangunahan ni Feng Zunzi ang paglipat.
Siya ay naging parang isang malaking ibon na lumilipad pababa mula sa tuktok ng bundok. Pagkatapos nito, sumugod siya sa malawak na kagubatan na natatakpan ng malamig na hamog. Si Xiaoyan at ang iba ay sumunod na malapit sa likuran. Natakpan ng puting hamog ang kabuuan ng paningin sa loob ng kagubatan na natatakpan ng malamig na hamog. Napakababa ng visibility sa ganitong uri ng kapaligiran. Kahit na gumamit ang isang tao ng espiritual na pagdama, mararamdaman lamang ng isa ang lugar sa loob ng 100 metro o higit pa sa paligid. Imposibleng mag-extend pa. Swoosh swoosh. Ang mga alon ng mababa at malalim na dagandong ng halimaw na paminsan-minsan ay umaalingaw-ngaw sa loob ng kagubatan na natatakpan ng puting hamog ay biglang may lumilitaw na bahagyang humahanggos na tunog ng hangin. Kaagad, isang pares ng maliksi na unggoy na parang mga figure ang bumasag sa malamig na fog. Sumugod sila at mabilis na tinungo ang malalalim na bahagi ng bulubundukin. Habang papasok sila sa mas malalim na hanay ng kabundukan, si Xiaoyan at ang iba pa ay unti-unting nahaharap sa ilang problema. Ang laki ng Death Soul Mountain Range ay napakalaki. Bukod pa rito, tumagos ang malamig na hamog sa lugar. Hindi madaling mahanap ang lokasyon ng Hall of Souls mula sa loob nito. Ang mapa na ibinigay sa kanila ni Zuan Kongzi ay may gamit sa simula. Gayunpaman, habang sila ay nakipagsapalaran ng mas malalim sa hanay ng kabundukan, ang paggamit nito ay lalong nabawasan. Sa huli, ang grupo ni Xiaoyan ay maaari lamang umasa sa kanilang sariling kakayahan upang unti-unting maghanap sa lugar na ito. Sa pamamagitan ng pagsulong at paghahanap sa ganitong paraan, natural na nabawasan ang kanilang bilis. Bukod dito, ang bagay na talagang naging sanhi ng isang pakiramdam ng depresyon ay ang epekto na nakuha ay hindi maganda. Ang season na ito ay kapag ang malamig na fog ng Death Soul Mountain Range ay nagsasalita. Ang ilan sa mga indicator sa mapa ay nawasak din ng malamig na fog na ito. Malamang na hindi ito inaasahan ni Zuan Kongzi at ng iba pa. Pagkatapos ng pagsulong at paghahanap ng ilang panahon, napansin ni Feng Zunzi ang malamig na fog sa kanilang paligid na unti-unting nagdidilim. Bahagya siyang sumimangot at mahinang nagsabi. Malapit nang dumating ang gabi. Hindi na tayo makakapagpatuloy sa paglalakbay. Ang magical beast sa loob ng Death Soul Mountain Range ay napakabangis sa gabi. Bukod dito, sila ay parang mga uod sa mga buto ng isang tao at napakahirap kaligin. Kung ang anumang kakaibang paggalaw ay nilikha, hindi lamang ito makakaabala ng atensyon ng ibang magical beast mula sa Hall of Souls. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan nang marinig ito ngunit tumanggaw lamang siya. Ang karanasan ni Feng Zunzi ay malayo sa maihahambing niya. Tamang-tama na makinig sa kanya. Si Feng Zunzi ay nagbigay ng hand signal kay Tai Jian Zunzi nang makita niyang walang tumututol. Tumanggo ang huli at ikan-away ang kamay. May mga itim na bagay na sumugod mula rito at lumipad sa malayo. Ito ang stool ng ilang high-rank magical beast. Nagagawa nitong pigilan ang ilang magical beast na mang-istorbo sa atin. Dapat magpahinga ang lahat para ngayong gabi. Ipagpapatuloy natin ang paghahanap bukas. Tiyak na malaki ang branch hall ng Hall of Souls. Bagamat napakalawak ng bulubunduking ito, sandali na lang bago natin ito mahanap. Marahan na umaliw si Feng Zunje. Tumawa ng mapait si Xiaoyan. Medyo nanlumo ang puso niya. Sa kasalukuyan, ganap na silang nakahanda ngunit hindi na nila mahanap ang kanilang daan pagkarating sa lugar. Ito ay talagang isang maliit na nakakatawa. Bagamat nalungkot si Xiaoyan sa kanyang puso, wala siyang sinabi. Umupo siya sa isang sanga ng puno at dahan-dahang pumikit. Ang ibang mga tao, na matagal nang naglakbay, ay pumikit din at nagpahinga ng kaunti. Ang gabi ng Death Soul Mountain Range ay napakadilim at malamig. Umalangaw-ngaw ang iba't ibang alulong sa loob ng kabundukan. Nagdulot ito ng pakiramdam ng isang tao na tumayo ang mga pores. Umalangaw-ngaw ang halimaw sa loob ng mahigit kalahating gabi sa loob ng bulubundukin bago unti-unting naglaho. Nang ang lahat ay malapit ng makahinga ng maluwag, bigla silang nakarinig ng ilang shuffling sound na ipinadala mula sa malayo. Si Feng Zunzi, na nakapikit ng mahigpit, ay biglang bumukas ng lumitaw ang mga tunog na ito. Nilaibat ng kanyang mga mata ang malayong puting fog. Pagkatapos nito, bahagyang nagbago ang kanyang mukha habang siya ay bumulalas.
Ito ay masama. Ito ay ang Stone Swallow ang ant colony. Nang marinig ang tandang mula kay Feng Zunzi, bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Xiaoyan, Tai Jian at ng iba pa. Stone Swallow ang ant colony. Ito ay isang uri ng lubhang nakakatakot na magical beast sa loob ng Death Soul Mountain Range. Ito ay hindi dahil sa kanilang lakas ngunit dahil sila ay nagtataglay ng nakakatakot na mga numero na maaaring umabot sa 10-10 milyon. Ang mabangis na reputasyon ng Death Soul Mountain Range ay bahagyang bilang resulta ng malamig na fog. Gayunpaman, karamihan dito ay dahil ang Death Soul Mountain Range na ito ay may isang uri ng magical beast. Ang ganitong uri ng magical beast ay ang Stone Swallowing Demon Ant. Ang Stone Swallowing Demon Ant na ito ay hindi mataas ang ranggo. 3 o 4 lang ang ranggo nila. Gayunpaman, ang nakakatakot na aspeto sa kanila ay ang kanilang mga numero. Ang ganitong uri ng nakakatakot na ant-tide na umaabot sa 10-10 milyon ay dadagsa mula sa lahat ng direksyon. Kahit na ang isang rank 8 magical beast ay maaari lamang magtago pansamantala. Bukod dito, ang ganitong uri ng Stone Swallowing Demon Ant ay maaaring lumunok ng anumang laman at dugo na hamarang sa kanila. Kahit saan sa loob ng Death Soul Mountain Range kung saan dumaan ang Stone Swallowing Demon Ant Tide ay matatakpan ng makapal na puting buto. Ito ay hindi posible na makahanap ng kahit isang bakas ng dugo. Ang sinumang dalubhasa na hindi sinasadyang nakapasok sa bulubundukin at nakatagpo ng ganitong uri ng kolonya ng langgam ay hindi naiiba sa pagharap sa tiyak na kamatayan. Kung hindi dahil maaari lamang umiral ang Stone Swallowing Demon Ant na ito sa loob ng malamig na fog, malamang na walang maglalakas loob na manirahan sa labas ng bulubunduking ito. Ang dahilan kung bakit ang mabangis na reputasyon ng Death Soul Mountain Range ay unti-unting kumalat sa mga taong ito ay higit sa lahat ay kredito sa mga nakakatakot na kolonya ng langgam na ito. Hindi inaasahan ng grupo ni Xiaoyan na sila ay magiging malas. Nakilala nila ang ganitong uri ng nakakagambalang bagay pagkatapos lamang na makapasok sa Death Soul Mountain Range. Maghandang umatras. Huwag kang makikipagbanggaan sa mga kasumpa-sumpa na bagay na ito. Mabilis na bumangon si Feng Zunje at nagsalita sa malalim na boses. Si Xiaoyan at ang iba pa ay hindi nang ahas na bawasan ang sitwasyon nang makita ang solemna na pagpapahayag ni Feng Zunzi. Nagmamadali silang bumangon at naghahanda ng umatras nang biglang may isang magandang maliit na figure ang biglang sumugod pababa mula sa puno. Pagkatapos nito, pumasok siya sa kagubatan na natatakpan ng malamig na hamog. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Feng Zunzi nang makita ang pagkilos na ito ni Ziyan. Hindi niya sinasadyang sumigaw ng galit. Ano ang ginagawa ng babaeng ito? Naghahanap ba siya ng kamatayan? Alis muna kayong lahat. Ililigtas ko siya. Teka, huminto na ang boses ng mga langgam. Napatayo ang kilay ng Little Fairy Doctor nang bigla niyang sinabi. Nagulat din si Feng Zunzi at ang iba pa nang marinig nila ito. Nakinig silang mabuti at talagang napagtanto nila na ang shuffling sound, na nagpapalamig sa puso ng isang tao, ay tuluyan nang nawala. Ito. Nang biglang natigilan si Feng Zunzi at ang iba pa, isang magandang maliit na figure ang lumabas mula sa malamig na ulap nang hindi nasaktan. Pagkatapos nito, ang lumitaw sa isang puno ay si Ziyan, na katatapos lang mag-isa kanina. Sa sandaling ito, isang kalahating talampakan na malaking gininto ang kulay na may 8 pakpak na malaking langgam ay nasa kanyang balikat. Stone Swallow ang Ant Queen. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Feng Zunzi at Tai Jian Zunzi nang makita nila ang kulay ginto na may 8 pakpak na malaking langgam. Tumawa lang si Ziyan sa harap ng matinding pagbabago ng mga ekspresyon ng grupo ni Feng Zunzi. Tara na. Alam ng lalaking ito kung saan matatagpuan ang Hall of Souls. Battle Through the Heavens. Kabanata 12:19. Giant Hall. Si Feng Zunzi at ang iba ay agad na natigilan nang marinig ang mga salita ni Ziyan. Nakita nila ang masunurin na paraan ng Stone Swallow ang Ant Queen na napapabalitang hindi maihahambing na mabangis at tila may naintindihan ang kanilang mga puso. Ang kanilang mga mata ay tumingin kay Ziyan sa kakaibang paraan bago mahinang nagsalita. Ang matandang ito ay talagang may kakilakilabot na paningin. Hindi inaasahan na ang batang babae na ito ay isa ring nagtatago ng kanyang mga kakayahan. Ngumiti si Xiaoyan.
Mas mahusay siya kumpara sa pagkabigla na kinakaharap ni Feng Zunzi at ng iba pa. Ang pagkakakilanlan ni Ziyan ay isang bagay na malinaw na alam niya. Ang sinaunang Void Dragon ay kilala na naghahari sa lahat ng hayop. Ang pressure na nagmula sa mga bloodline ay talagang nagtataglay ng isang uri ng hindi kilalang pagpigil sa mga mababang ranggo na magical beast na ito. Dahil kay Ziyan, ang orihinal na tensed atmosphere ay biglang naging relaxed. Gumalaw ang katawan ni Xiaoyan at lumitaw siya sa di kalayuan mula kay Ziyan. Ang kanyang mga mata ay curious na pinagmamasdan ang tinatawag na Stone Swallow ang Ant Queen. Kulay dark gold ang Ant Queen. May 8 balat ng sibuyas na parang pakpak sa likod nito. Ang napakalaking bibig nito ay may mga ngipin na may ngipin na naging dahilan upang makaramdam ng lamig sa kanyang puso. Kung ang isang tao ay nakagat ng bagay na ito, malamang na siya ay humantong sa isang kaawa-awang kapalaran. Habang pinagmamasdan ni Xiaoyan itong Stone Swallow ang Ant Queen, mukhang naramdaman din siya ng huli. Ang 8 pakpak nito ay bahagyang naka-flap habang inihayag ang mabangis na malaking bibig nito na natatakpan ng matatalas na ngipin patungo kay Xiaoyan. Hindi kailangang matakot, hindi kailangang matakot. Tinapik ng maliit na kamay ni Ziyan ang Ant Queen. Noon lang naramdaman ng huli na mas secured. Gayunpaman, ang mga mata nito ay naglalaman pa rin ng matinding kislap habang nakatingin kay Xiaoyan. Ang ganitong uri ng magical beast ay napakabangis at brutal. Kung hindi dahil napigilan ito ng kapangyarihan ng dragon ni Ziyan, malamang na ito ay naging marahas at nasaktan ang isang tao. Alam ng bagay na ito kung saan matatagpuan ang Hall of Souls. Lumutang din si Feng Zunzi. Bahagyang natutuwa siyang nagsalita pagkatapos na sumulyap sa Ant Queen. Oo, tumanggo si Ziyan. Pagkatapos nito, sinulyapan niya si Xiaoyan at sinabing, dapat na ba tayong lumipat ngayon? Nag-isip sandali si Xiaoyan. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Feng Zunzi bago tumanggo. Bilis ay pinahahalagahan sa labanan. Matagal na nilang nilaibat ang kagubatan na ito. Kung sila ay patuloy na huminto, sila ay maaga o huli ay matutuklasan ng mga mula sa Hall of Souls. Sundan mo ako. Nagsimulang kumilos si Ziyan matapos makita ang sitwasyong ito. Nanguna siya sa pagmamadali patungo sa bulubundukin na natatakpan ng malamig na hamog. Si Xiaoyan at ang iba ay nagmamadaling sumunod mula sa likuran. Sa pagkakataong ito, ang bilis ng grupo ni Xiaoyan ay malinaw na tumaas ng malaki sa pangunguna sa kanila ng Ant Queen. Bukod dito, ang kanilang atensyon ay hindi kailangang ilihis upang mahanap ang kanilang landas. Kaya naman, makalipas ang wala pang kalahating oras, nakipagsapalaran na sila ng malalim sa tiyan ng bundok. Tahimik. Si Ziyan, na nangunguna sa kagubatan na natatakpan ng malamig na hamog sa harapan, ay biglang huminto. Ipinahiwatig niya sa grupo ni Xiaoyan na huwag gumawa ng anumang ingay. Kahit na ang grupo ni Xiaoyan ay nakaramdam ng kaunting kawalan ng katiyakan nang makita nila ito, nanatili pa rin silang tahimik tulad ng sinabi sa kanila. Ang kanilang mga mata ay maingat na lumibot sa kanilang paligid. Matapos tumahimik ang lahat, ang Ant Queen sa likod ni Ziyan ay biglang naglabas ng bahagyang kakaibang sonic wave. Pagkatapos nito, ang sonic wave na ito ay kumalat na parang isang ripple. Bam bam bam. Ilang segundo matapos ilabas ang sonic wave na ito, natuklasan ng grupo ni Xiaoyan ang maraming itim na figure na bumagsak mula sa nakapalibot na malamig na fog. Pagkatapos nito, dumapo sila sa natuyot na dilaw na damo. Ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng laki ng kamaon na kulay itim na mga langgam. Ang mga langgam na ito ay mahigpit na kumagat sa kanilang mga lalamunan, ganap na hinaharangan ang kanilang mga boses. Ang mga mata ng buong grupo ay tumingin sa ibabaw, nagulat lamang nang matuklasan na ang mga itim na figurang ito ay talagang kasing laki ng palad ng maliliit na itim na ibon. Ang laki ng mga ibong ito ay napakaliit at nakatago sila sa malamig na hamog. Kahit na sa pangunawa ni Xiaoyan, hindi pa niya ito natuklasan. Ito ang mga mata ng Hall of Souls. Hanggat mayroong anumang aktibidad, gagamit sila ng sound waves para maghatid ng impormasyon. Kung hindi natin ganap na maalis ang mga ito, ang ating landas ay makukuha ng Hall of Souls. Paliwanag ni Ziyan sa grupo ni Xiaoyan. Si Xiaoyan at ang iba ay hindi sinasadyang nagbuga ng malamig na pawis nang marinig nila ito.
Kakaiba talaga ang Hall of Souls na ito. Talagang inayos nila ang maliliit na bagay na ito para maging kanilang mga mata. Paano ito aasahan ng isang ordinaryong tao? Kung hindi dahil sa pamumuno sa kanila ng Ant Queen sa pagkakataong ito, malamang na ang Hall of Souls ay naglagay na ng bitag para sa kanila tumalon sa oras na makarating sila sa branch hall. Ang mga ibong pangkomunikasyon sa malapit ay tahimik nang inalis ng Stone Swallow ang Demon Ants. Hindi na kailangang mag-alala. Bukod pa rito, ang Hall of Souls ay medyo malayo. Mag-ingat kayong lahat. Mahinang wika ni Zian. Ang mga puso ng grupo ni Xiaoyan ay natigilan nang marinig ang kanyang mga salita. Nagsimulang tahimik na umikot ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan habang naghahanda silang harapin ang lahat ng biglaang sitwasyon anumang oras. Matapos tapusin ang mga nakatagong mata ng Hall of Souls, muling pinangunahan ni Zian ang daan. Nagpatuloy sila sa pagtawid sa hanay ng bundok sa ganitong paraan ng humigit kumulang 10 minuto bago siya tuluyang huminto. Pagkatapos nito, huminga siya ng mahina at bamulong. Nakarating na tayo. Biglang bumilis ang mga yapak ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Noon lamang niya natuklasan na ang hamog dito ay talagang naging mas manipis sa hindi malamang dahilan. Ang lugar kung saan sila kasalukuyang matatagpuan ay isang napakataas at matarik na dalasdis. Sa dulo ng dalasdis na ito ay isang malaking lambak na ang apat na panig nito ay nakaharap sa mga bundok. Ang loob ng lambak ay 1,000 talampakan na malaking itim na bulwagan. Ito ay tulad ng isang nakahandusay na sinaunang panahon na mabangis na hayop na kumakalat ng isang nakakatakot na aura na nagpalamig sa puso ng isang tao sa loob ng kadiliman. Ito ang Hall of Souls. Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang lumanghap ng malamig na hangin habang tinitingnan ang hindi mapapantayang malaking gusali sa loob ng lambak. Ang Hall of Souls na ito ay talagang nakagawa ng napakalaking bagay sa loob nitong malalim na liblib na kagubatan sa bundok. Talagang napakalakas nila. Lumakad din si Feng Zunzi at ang iba pa mula sa likuran ni Xiaoyan. Napasulyap sila sa malaking itim na bulwagan sa loob ng lambak at isang pananabik ang bumalot sa kanilang mga mata. Kasabay nito, lumitaw din sa kanila ang ilang kaseryosohan. Susunod, ito na ang oras kung saan sila ay tunay na lumaban. Sandali, isang spatial barrier ang inilagay sa lugar na ito. Unti-unting nabawi ni Xiaoyan ang kanyang kalmado. Bigla niyang natuklasan na ang kalangitan sa itaas ng lambak sa isang maikling distansya ay may ilang pagbaluktot. Agad siyang sumimangot at mahinang sabi, "Ipaubaya sa akin ang spatial barrier. Nagagawa kong mapunit ito nang hindi inaalerto ang mga nasa loob." Sabi ni Zian. "Old Fang, naramdaman mo ba kung gaano karaming mga elite na Daozun ang naruroon sa loob ng malaking bulwagan na ito?" Bahagyang tumango si Xiaoyan bago ibinaling ang kanyang ulo at tinanong si Feng Zunzi. Ipinikit ni Feng Zunzi ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, binuksan niya ang mga ito at mahinang sinabi. "Tama ang impormasyon. Nararamdaman ko ang 5 nakatagong aura. Maliwanag, lahat sila ay mga eksperto sa klase ng Daozun. Naramdaman ko rin ang higit sa 10 Daozang. Mayroon ding mas marami pang mas mahinang aura." Tahimik na nakahinga ng maluwag ang puso ni Xiaoyan nang marinig ito. 5 Daozun. Maaaring napakalakas ng lineup na ito ngunit hindi nila ito kayang harapin. Kapag nabuksan ang spatial barrier, maglalabas muna tayo ng Stone Swallow ang Demon Ant dito at kagatin ang lahat ng mga taong iyon hanggang mamatay. Ang nasasabik na ugali ni Zian sa gilid ay naging dahilan para hindi makapagsalita si Xiaoyan at ang iba pa. Siya ay talagang isang maliit na halimaw. 5 Daozun. Halos hindi sila mahadlangan ng 4. Sasamantalahin ni Xiaoyan ang pagkakataon na makapasok sa Hall of Souls at hanapin si Yao Chen. Alisin mo siya kaagad pagkatapos mo siyang mahanap. Hindi tayo makakatagal. Walang makakasiguro kung magkakaroon ng mabilis na reinforcement ang Hall of Souls. Nagsalita si Feng Zunzi sa malalim na boses. Hindi mo lang sila halos mablock kapag naisama mo na ito. Ngumiti si Xiaoyan. Pinitik niya ang kanyang daliri at lumitaw sa tabi niya ang Sky Demon Puppet. Ang madilim na gininto ang katawan nito ay hindi madaling natuklasan sa ilalim ng takip ng hamog. Ito ay isang Daozun class puppet.
Sina Feng Zunzi at Tai Jian Zunje ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga ekspresyon nang makita nila ang Sky Demon Puppet. Labis na nayanig ang kanilang mga puso. Mahirap isipin na ang lakas sa paligid ni Xiaoyan ay talagang naging ganito kahusay sa loob ng 1 taon at oras na ito. Sige. Sa puppet na ito, magagawa nating ganap na maantala ang 5 Dao Zun mula sa Hall of Souls. Ipauubaya na sa iyo ang usapin ng paghahanap kay Yao Chen. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang tumatango. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang baba patungo kay Ziyan. Tumanggaw naman ang huli. Naglakad siya ng 2 hakbang pasulong. Isang lilang liwanag ang nananatili sa kanyang daliri habang dahan-dahan niyang idiniin ito sa baluktot na espasyo, na pinutol ang 10 talampakan na malaking maluwang na pinto. Tinulak niya ang kanyang kamay at ang espasyo ay tahimik na naging kawalan. Isang invisible spatial door ang lumitaw sa harap ng mga mata ng grupo ni Xiaoyan. Pumunta. Ang Ant Queen sa mga balikat ni Ziyan ay muling nagpalabas ng kakaibang sonic wave pagkatapos mabuksan ang spatial door. Kaagad, narinig ng grupo ni Xiaoyan ang shuffling sound na ipinapadala. Pagkatapos nito, ang balat sa kanilang mga ulo ay naging manhid nang makita nila ang makapal na nakaitim na mga langgam na naglapa na mula sa kagubatan na parang tubig baha. Sa wakas, dumagsa sila sa grupo ni Xiaoyan at nagmadaling pumasok sa spatial door. Sa ilalim ng takip ng mahinang malamig na hamog, ang alon ng mga itim na langgam ay sumunod sa dalasdis at mabilis na sumugod patungo sa malaking itim na bulwagan sa loob ng lambak. Atake. Hindi alintana kung gaano katikot ang Hall of Souls, gagawa tayo ng magandang palabas ng pag-agaw ng pagkain sa bibig ng tigre sa pagkakataong ito. Natawa si Xiaoyan nang makita niya ang pag-agos ng langgam sa lambak. Bigla siyang tumayo. Isang matalim na aura ang dahan-daang kumalat mula sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos nito, nanguna siya sa paghakbang sa spatial barrier. Ang rescue operation na inihanda niya sa loob ng maraming taon ay tunay na nagsimula sa sandaling ito. Mayroong isang napakalaking parisukat sa kailaliman ng malaking itim na bulwagan. 1,000 talampakan ang malalaking halijing itim na bato na nakatayo sa parisukat habang lumilitaw na umalalay sa kalangitan. Ang halijing bato ay natatakpan ng hindi mabilang na bilang ng mga kakaibang simbolo. Maraming maitim na kadena ang pinalawak mula sa mga halijing bato. Tumawid sila at binalangkas ang himpapawid ng plaza. Ang dulo ng mga metal na ito ay may maraming mahihinang kumpol ng liwanag na nakabitin sa ibabaw ng mga ito. Sa loob ng mga ito ay nakakagulat ang ilang mga ilusyonaryong espiritual na katawan na may masakit na mga ekspresyon. Ang gitnang teritoryo ng parisukat na ito ay isang plataporma na halos 100 talampakan mula sa lupa. Ang paligid ng plataporma ay may 4 na malalaking halijing bato. 4 na masikip na makapal na itim na tanikala na parang mga sawa. Ang dulo ng 4 na kadena ay isang napakatindi na kumpol ng liwanag. May isang matandang kaluluwa na nakaupo na nakapikit sa loob ng kumpol ng liwanag. Sa hitsura nito, nakakagulat na siya ay si Yao Lao, na nahulog sa mga kamay ng Hall of Souls. Sa sandaling ito, 4 na kakaibang itim na tanikala ang nananatili sa mga paa ni Yao Lao na parang baging. Naging dahilan para hindi siya makagalaw kahit konti. Isang nakamamatay na katahimikan at kakaiba ang bomb-alot sa buong parisukat na ito. Ang lugar na ito ay ganap na napuno ng isang madilim na siksik at nakamamatay na pabango. Ang katahimikang ito ay nagpatuloy sa loob ng ilang panahon bago si Yao Lao sa entablado ay biglang nagmulat ng kanyang nakapikit na mga mata. Sa sandaling ito, isang bakas ng sobrang pamilyar na aura ang lumitaw sa kanyang sentido. Ang paglitaw ng aura na ito ay direktang naging sanhi ng pagkatulala ni Yao Lao. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim at dahan-daang itinaas ang ulo. Ang mga pares ng mga mata na matagal nang natuyo, ay may ilang halumigmig sa sandaling ito. Noong umalis siya noon, ang aura na ito ay tulad pa rin ng isang malambot na binata na nangangailangan ng kanyang proteksyon. Ngayon, gayunpaman, ang aura na ito ay lumaki na sa isang lawak. Ang batang agila noon ay sa wakas ay pumailang lang sa langit sa sandaling ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 12:20. Malaking labanan. Isang bahagyang tahimik na shuffling sound ang lumitaw sa loob ng tahimik na lambak ng bundok.
Isang itim na agos ang gamulong pababa sa dalasdis. Ang bilis ng daloy ay napakabilis. Wala pang kalahating minuto, nakalapit na ito sa paligid ng napakalaking bulwagan na nasa loob ng lambak ng bundok. Malabo na nakikita ng isa ang ilang nakaupong itim na figure sa ilang halijing bato sa paligid ng malaking itim na bulwagan. Ang mga figure na ito ay nagtagal sa loob ng itim na fog. Kumalat ang makapal na madilim na aura habang ito ay lumulunok at dumura. Habang mabilis na papalapit ang torrent, isang figure ng tao na ganap na nababalot sa loob ng itim na fog ay biglang nagpakawalan ng gulat na bulalas. Umalangaw-ngaw ang itim na ulap at nagsiwalat ng medyo maputlang mukha. Kumunat ang noo niya at tiningnan ang maitim na bagay na kumakalat na parang itim na tubig sa di kalayuan. Nagulat siya noong una bago bumungad sa kanyang mga mata ang takot. Dali-dali siyang tumayo at sumigaw ng mahigpit. Mag-ingat ka. Ito ang Stone Swallowing Demon Ants. Paano nakapasok ang mga bagay na ito dito? Ang mahigpit na sigaw na biglang tumunog ay bumasag sa katahimikan ng lambak. Mahigit 100 itim na fog figure ang nagmamadaling bumangon. Natigilan ang kanilang mga ekspresyon habang nakatingin sa itim na antide na mabilis na tumalon. Patunugan ang babala. Isang itim na figure ang sumigaw sa malalim na boses. Maya-maya pa, isang matalim na sonic wave ang lumabas sa kanyang bibig. Pagkatapos nito, mabilis itong inilipat sa malaking bulwagan na tila isang higanteng prehistoric beast. Swoosh swoosh swoosh. Ang babalang ito nakalalabas lang ng maraming itim na figure ang patuloy na sumugod palabas mula sa malaking bulwagan. Nag-iba ang kanilang mga ekspresyon nang makita ang pag-agos ng langgam na nagmumula sa lahat ng direksyon. Lahat, sama-sama tayong sisalakay at aalisin ang lahat ng mga bagay na ito. Huwag mong gambalain ang iba pang mga honorable elder. Nakakunot ang noo ng isang taong nakasuot ng itim, na mukhang may mataas na posisyon, at tumingin sa antide sa ibaba. Pagkatapos nito, sumigaw siya sa malalim na boses. Naiintindihan, Protector Leo. Ang daang itim na figure na nakalap sa ibaba ay tumugon sa paggamit pagkatapos marinig ito. Kaagad, maraming kakaibang itim na fog ang lumabas sa kanilang katawan. Pagkatapos nito, mabilis na kumalat ang antide. Chi-chi. Isang puting fog ang sumabog mula sa katawan ng maraming Stone Swallowing Demon Ants nang makipag-ugnayan sila. Kaagad, ito ay mabilis na nabura ng itim na fog. Gayunpaman, ang mga numero sa antide ay talagang nakakatakot. Kahit makapal ang itim na fog, mahirap pa ring harangan ang momentum ng pag-atake ng mga langgam. Lalong humigpit ang pagkunot ng noo ng taong nakasuot ng itim sa langit, na tinawag na Protector Leo. Ang lambak na ito ay mayroong special na hadlang na inilagay ng mga kagalang-galang na elder. Paano nakapasok ang mga bagay na ito? Anong nangyari? Bakit may napakagandang aktibidad? Habang nakasimangot si Protector Leo, may dalawang itim na figure ang lumabas mula sa loob ng malaking bulwagan. Katatapos lang nilang magtanong nang makita nila ang Stone Swallowing Demon Ants na umaalingaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon. Agad namang nagbago ang mga ekspresyon nila. Stone Swallowing Demon Ants. Paano sila nakapasok? Isang maitim at solemn na mukhang lalaki ang nagsalubong ng kilay. Ang kanyang mga mata ay biglang dumaan sa lambak na ito at isang pagkabalisa ay biglang bumangon sa kanyang puso. Sumigaw siya sa malalim na boses. May mali, lahat ay bang. Hindi pa niya natatapos ang pagsasalita nang biglang na-distort ang paligid. Kaagad, isang walang awa na apoy ang bumuo ng isang di nakikitang tatak ng kamay na puwersahang dumurog sa kanya sa isang kumpol ng karne. Atake ng kaaway. Pag-atake ng kaaway. Sa isang iglap, ang isang tao ay naging isang kumpol ng malabong tumpok ng karne. Ang mag-asawang tagapagtanggol ng Hall of Souls ay nakabawi lamang ng ilang sandali mula sa isang biglaang pagbabago. Isang gulat na ekspresyon ang agad na bumalatay sa kanilang mga mukha. Matalim na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa loob ng lambak. Chi-chi. Katatapos lang ng isang tili nang biglang bumagsak ang isang matalim na aura ng espada mula sa langit. Pagkatapos nito, binaril nila ang dalawang tagapagtanggol ng Hall of Souls ng may bilis na parang kidlat at nagdulot ng matinding hiyaw. Tumagos din ang aura ng espada sa ilang halijing bato sa labas ng malaking bulwagan. Bang!
Ang matalim na aura ng espada ay nahulog ng bahagya ang espasyo. Kaagad, dahan-daang lumabas ang dalawang figure sa harap ng maraming eksperto mula sa Hall of Souls. Pagkatapos nito, isang malawak at malakas na aura ang sumabog ng hindi napigilan sa sandaling ito. Bang! Sabay-sabay na sumabog ang apat na eksperto na Daozun. Ang aura ay direktang nagdulot ng paglipad ng buhangin at bato sa loob ng lambak. Isang malakas na pressure ang kumalat mula sa langit at naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng ilang eksperto mula sa Hall of Souls. Hahaha! Kayong mga bastos mula sa Hall of Souls. Oras na para bayaran ninyo ang inyong utang ngayon. Isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw sa langit. Kaagad, isang pares ng malawak at malakas na hangin ang bumuhos mula sa langit. Pagkatapos nito, pilit nitong hinampas ang mahigit 100 eksperto mula sa Hall of Souls sa lupa. Ang nakakatakot na puwersa ay winasak silang lahat sa sandaling iyon hanggang sa sila ay nakakalat sa hangin. Hahaha! Sugod! Isang pares ng mga figure ang sumugod pababa mula sa langit. Para silang mga tigre na pumapasok sa kawan ng mga tupa. Maging ang mga protector na iyon, na karaniwang kumikilos ng matataas at makapangyarihan, ay nagmamadaling umatras sa pagkabigla sa harap ng lobo at tigre na ito na parang mabangis na grupo. Hindi nila kailanman inasahan na magkakaroon talaga ng isang taong matapang na magkukusa sa pag-atake sa kanilang Hall of Souls. Naglakas loob ka bang gumawa ng gulo sa Hall of Souls ko? Hinahanap mo ba ang kamatayan? Ang patuloy na hiyawan na umalangaw-ngaw sa lambak ay sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng mga kagalang-galang na elder sa loob ng bulwagan. Kaagad, isang galit na galit ang tumunog. Maya-maya, 5 figure, na natatakpan ng nakamamatay na aura, ang sumugod mula sa loob ng malaking bulwagan. Nilaibat ng kanilang mga mata ang lugar bago tuluyang huminto kay Xiaoyan. Xiaoyan, hindi ka pa namatay. Hindi sinasadyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo nang marinig ang pamilyar na boses na ito. Napatingin siya sa 5 figures sa langit. Ang mga lilang kayumangging apoy ay lumabas mula sa kanyang kamay at sinunggaban niya ang isang eksperto mula sa Hall of Souls bago siya sinunog sa kawalan. Pagkatapos nito, tumawa siya ng mahina. Ang matandang demonyong si Mugo, hindi inaasahan na nandito ka rin. Pumunta ka para kay Yao Chen, tama ba? Dapat sabihin na ang tapang ng iyong grupo ay talagang walang hangganan. Naglakas loob kang ang agawin ang isang tao mula sa aking Hall of Souls. Ito ang unang pagkakataon na ang matandang ito ay nakipagtagpo ng ganoong bagay pagkatapos maging isang honorable elder. Isang itim na nakadamit na tao ang nagtaas ng dawpang sa itaas ng kanyang ulo at nagsalita sa madilim na boses. Sa hitsura ng kanyang hitsura, siya ay Old Mugo. Hihihi. Hindi inaasahan na may pamilyar na tao. Feng Zunzi, hindi ka talaga sumuko. Isang itim na damit na Daozun ang biglang tumawa sa madilim at malamig na paraan sa tabi ni Old Mugo. Bahagyang natawa si Feng Zunje nang marinig ito. Sinulyapan niya ang anti-tide na tumalon na sa malaking bulwagan bago ibinaling ang ulo kay Xiaoyan at sinabing, "Pumasok ka at hanapin si Yao Chen. Ipagpaliban natin sila." Oo. Tumanggaw si Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang katawan at sumugod siya sa malaking bulwagan. Talagang nang-ahas ka ng random na maningil sa paligid ng Hall of Souls ko. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Ang 5 Daozun mula sa Hall of Souls sa langit ay agad na sumigaw ng malamig nang makita ito. Isang Daozun ang direktang naghagis ng malawak at napakalaking itim na fog. Ang hamog na ito ay parang isang itim na ahas na sumugod sa kalangitan at sumugod patungo kay Xiaoyan. Pumunta ka. Lumitaw ang figure ni Feng Zunje sa tabi ni Xiaoyan. Naikuyom niya ang kanyang kamay at biglang lumitaw ang isang mabangis na hangin. Pagkatapos nito, pilit nitong binasag ang marilag na itim na fog. Sigaw niya sa malalim na boses. Ngayon, ang iilan sa atin ay titingnan kung ang iyong grupo ay may ganitong kwalifikasyon. Galit na tumawa ang 2 Daozun. Pagkatapos nito, mabilis silang bumaba. Ang isa sa kanila ay nahiwalay sa iba at nabangga niya si Feng Zunzi habang may daladalang matalim na aura ng pagpatay sa buong katawan. Ang magkabilang panig ay agad na sumabog sa isang maapoy na mainit na labanan. Gumalaw ang katawan ni Xiaoyan nang makita ito. Pagkatapos nito,
Nagmamadali siyang bumaba sa himpapawid. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang itim na linya na mabilis na sumugod patungo sa malaking bulwagan. Nang papasok na ito sa malaking pinto, kumikislap ang espasyo sa kanilang harapan at walang ekspresyon na bumungad sa kanila ang isang matandang nakasuot ng maputlang kulay lila. Ikaw si Xiaoyan. Naaalala mo pa ba itong kagalang-galang na ito? Ang matandang nakasuot ng lila ay tumingin kay Xiaoyan sa walang ekspresyon na paraan at nagtanong. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam mula sa kabilang partido. Ikaw ang matandang bastos na iyon na 2 beses nang nawasak ng espiritual na lakas. Napangiti si Xiaoyan nang sa wakas ay naalala niya. Nang ang kanyang espiritual na lakas ay 2 beses na nakarating sa Hall of Souls matapos masira ang kanyang klase, siya ay natuklasan ng matandang lalaki na ito at pinatalsik ng huli mula sa bulwagan. Ang matandang ito ay minamaliit ka. Sa loob ng ilang taon ay talagang nagsanay ka hanggang sa antas ng 9-star Daozang. Sa kasamaang palad, gayunpaman, pumunta ka sa Hall of Soul upang mangagaw ng isang tao. Nakatadhana na ikaw ay ililibing magpakailanman dito. Naging madilim at malamig ang ekspresyon ng matandang nakasuot ng lila. Kakarinig pa lang ng boses niya nang biglang kamandat ang manggas niya. Mabilis na umatras ng 2 hakbang ang kanyang mga yapak at lumabas ang kulay ube kayumangging apoy mula sa kanyang palad. Ang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay biglang tumalsik nang hindi napigilan sa sandaling ito. Bang! Hindi direktang umatras si Xiaoyan sa pagkakataong ito. Ang matalim na hangin ng palad na sinamahan ng purple-brown na 3,000 Lotus Heart Flame ay walang awa na bumangga sa palad na iyon mula sa purple na nakadamit na Daozun. Umihip ang nakakatakot na hangin nang magbanggaan ang dalawa. Niyanig nito ang nakapaligid na iilang gwardya ng Hall of Souls sa malapit hanggang sa sila ay naging kawalan. Ang napakalaking halijing bato na iyon ay mayroon ding maraming basag na linya sa ibabaw nito. Clatter-clatter. Bagamat nailipat na ni Xiaoyan ang Daochi sa loob ng kanyang katawan sa maximum at mayroon pa siyang 3,000 Lotus Heart Flame, nauwi pa rin siya ng 10 hakbang pabalik bago patatagin ang kanyang katawan. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Talagang malakas ang isang elite na Daozun. Kung ikukumpara sa pagsimangot ni Xiaoyan, ang ekspresyon ng purple na damit na si Daozun ay lalong pangit. May bahagyang pagkabigla sa kanyang mga mata. Nang ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay palihim na pumasok sa Hall of Souls sa unang pagkakataon noon, ang kailangan lang gawin ni Daozun ay pag-isipan ito at ang kanyang espiritual na lakas ay nakakalat. Sa pangalawang pagkakataon, kailangan niyang ipakita ang kanyang sarili at pag-atake upang sirain ang espiritual na lakas. Gayunpaman, sa ikatlong pagkakataong ito, talagang umasa si Xiaoyan sa kanyang sariling lakas ng Daozang upang labanan ang kanyang palad ng hindi nasugatan. Ang ganitong uri ng pag-angat na parang pagbabagong anyo ay nagdulot ng mahinang lamig na hindi sinasadyang bumalot sa kanyang puso. Kahit gaano ka kahusay, ang lugar na ito ang magiging lugar na mamamatay ka ngayon. Ang mamamatay tao na hangarin ay lumakas sa mga mata ng nakayulang damit na si Daozun habang siya ay huminga ng malalim na hangin. Nakatanggap si Xiaoyan ng isang pag-atake niya ngunit hindi siya naniniwala na ang una ay talagang makakatakas sa kanyang mga kamay. Ang pag-iisip na ito ay sumikat sa puso ng nakayulang damit na si Daozun habang gumagalaw ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, nag-transform siya sa isang kidlat na muling sumugod patungo kay Xiaoyan. Kagalo pa lang ng kanyang katawan, isang madilim na gintong figure ang bumaba mula sa langit na parang metal na tore. Lumapag ito sa harap ni Xiaoyan at hinarang ang pag-ataking ito ng nakapulang nakadamit na Daozun. Hindi ako ang kalaban mo. Ito na. Hinarap ni Xiaoyan ang kulay lila na damit na Daozun at ngumiti. Kumikislap ang pilak na kinang sa ilalim ng kanyang mga paa habang diretsyong sinamantala ang pagkakataong makalusot sa loob ng malaking bulwagan. Gusto siyang harangin ng naka-purple na damit na Daozun ngunit ang Sky Demon puppet sa kanyang harapan ay naging dahilan para matakot siyang magambala. Agad siyang sumigaw ng galit. Mga protector ng Hall of Souls, pigilan mo ang brat na iyan. Wala akong pakialam kung patay siya o buhay.